100 araw mula nung sumuko si Janet Lim Napoles, nag-noise barrage ang grupong Scrap Pork Network sa opisina ng Ombudsman para hilingin ang agarang pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa pork barrel scam. Nababagalan daw kasi sila sa isinasagawang investigasyon ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, binabantayan nga ng ilang grupo yung mga reklamo kaugnay na manumalang paggamit ng pork barrel at para sa kanila ay tila medyo mabagal daw yung pag-usad ng mga reklamong ito sa Ombudsman September nang ihain ng DOJ at ng NBI ang mga reklamo laban doon sa first batch ng mga mambabatas. Kinalampag ng grupong Scrap Pork Network ang opisina ng Ombudsman sa Quezon City. Bitbit ang mga pito at mga watawat ang Pilipinas, panawagan nila magsampa na ng kasong Ombudsman laban sa mga umano'y nagwaldas ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala bilang pork barrel. Sabi ng grupo ay ika-100 araw na ito simula nang sumuko ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles pero wala pa ring nasasampahan ng kaso. Masyado na raw matagal ang 100 araw para makapagsampa ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan Bayan. And napakita naman noon sa kaso ni former President Erap na in less than 100 days from the time he stepped down from Malacanang ay na-filean siya at nakulong siya. So yun, yes, yun yung comparison. So hindi ako naniniwala sa mga nagsasabi na 100 days is not enough. As we've seen that with political will, 100 days is enough. Dagdag pa ng grupo, bagaman tagumpay ng maituturing ng mamamayan ang pagbasura ng Korte Suprema sa pork barrel ng mga mambabatas, kulang pa rin daw ito. Hindi enough na natanggal yung pork. Sa dami ba naman ng bilyong-bilyong ninakaw nila sa atin, hindi pwedeng hindi natin habulin yung mga nagnakaw talaga. Para sa social activists who want to change na nagbihis biktima ng Super Typhoon Yolanda, ipinakita ng trahedya ang pangangailangan sa pagbabantay sa kaban ng bayan. Ang punot dulo naman ng lahat ng problema kahit naman sa usapin ng Yolanda ay korupsyon sa pagnanakaw nila sa kaban ng yaman, yung mga PDAP. Ganyan yung mga senador natin kung anong ginagawa sa Senado. Nagto-talk show, ginawang showbiz. Pagkatapos sa Ombudsman, nagmarsya ang grupo papunta sa Quezon Memorial Circle para sa isang programa. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Ombudsman pero ayon sa kanyang opisina ay wala mo nang ilalabas na statement ang kanyang opisina. Jessica? Okay, kaso yung proseso talaga, di ba nung isang beses meron kang report, Joseph, na talagang matagalan, hindi lang isang taon, kundi taon ang bibilangin ng kasong ito. That's right, ma'am. Parang ang tatanda natin mga 10 to 20 years, no? Kasi hindi lamang tatlo naman yung involved dito. Yung first batch ay mga 30 na individuals yan. At ngayon ay nasa stage pa lamang tayo ng preliminary investigation doon sa level ng Ombudsman, Jessica. Makakailang costume change kaya si Juana change bago magkaroon ng desisyon. Ayun lang. Pero yung sinasabi naman nung scrap pork movement ay at least merong gains, no? Yung movement at yun yung pagkakatanggal nga ng pork barrel. But again, ibang usapin pa rin yung may mapanagot para doon sa naipakita na pagwawaldas doon sa pork barrel, Jessica. Okay, kasi parang ang reading ko parang nasa, ewan ko kung tama yung grasp ko, no? Pero parang nasa investigation stage pa lang sila dahil 2 batches out of 5 daw, di ba? Sabi ng NBI, yung mga kakasuhan. That's right, ma'am. So, marami, doon sa mga reklamo, ang na-file na 2. At yung first batch ay nasa level ng preliminary investigation. Kasi para maging kaso yan, no, ay kailangang malaman na or makita ng Ombudsman na may probable cause o may sapat na basehan para sabihin na yung isang tao ay talagang nagwaldas ng pork barrel niya. At isasampayan sa Sandigan. Yung Sandigan Bayan is another matter kasi napakita ng experience natin doon sa plunder kay dating Pangulong Joseph Estrada na bumilang yan ng 6 na taon sa isang tao lang. So, but we're talking about 30 or more individuals here, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.